Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig na ninyong sinabi, ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuotan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo, upang kayo'y maging tunay na anak ng inyong amang nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang araw sa masasama at sa mabubuti, at pinapapatak niya ang ulan sa mga banal at sa mga makasalanan. Kung ang mga umiibig sa inyo ang siya lamang ninyong iibigin, ano pang gantimpala ang inyong hihintayin? Hindi ba't ginagawa rin ito ng mga publikano? At kung ang binabati lamang ninyo'y ang inyong mga kapatid, ano ang nagawa ninyong higit kaysa iba? Ginagawa rin iyon ng mga hintil. Kaya dapat kayong maging ganap, gaya ng inyong amang nasa langit." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes ng ika-11 linggo sa karaniwang panahon. Ano po ang inyong gagawin kung sakaling isa kayo sa anak ni Nabat na sa ating unang pagbasa ay pinapatay ni Jezebel, yung asawa ni Acab, para lamang makuha yung lupain ni Nabat. Kapritsyo, no? Yung si hari na ito, no? Haring Acab, ay hindi niya nakuha o hindi niya napilit si Nabat na ibigay sa kanya yung kanyang ubasan. Kaya siya ay nagmukmok. Ang ginawa ni Jezebel na kanyang asawa, gumawa ng paraan, gumawa ng kwento para mapatay o maparusahan ng kamatayan si Nabat, at dahil patay na si Nabat, nasa kanila na ngayon ang ubasan ni Nabat. Ngayon, sa unang pagbasa, sabi dito, no, parurusahan ng Panginoon itong si Haring Acab, ganun din naman si Jezreel sa kanilang kawalanghiyaan o kalapastanganan. Pero nagsisi si Haring Acab at siya naman ay pinatawad ng Panginoon. Subalit, yung parusa ay mangyayari kapag siya ay namatay na sa mga angkan ni Acab. Pero yung tanong nga, kung kayo isa sa mga kaanak o anak o asawa ni Nabat, patatawarin niyo ba si Jezebel o si Haring Acab sa kanilang ginawa? Kasi ito yung matinding hamon sa ating ebanghelyo ngayong araw na ito, na sinasabi ni Kristo na hindi lang yung kaibigan ang ating iibigin, kundi maging ang mga kaaway. So paano ba natin sasagutin ito sa Panginoon na okay lang ba? Madali lang ba? Lord, ang dali lang naman pala ng pinapagawa mo eh. Ibigin din ang kaaway. Masalubong mo pa nga lang, talagang naghihimoto ka na sa galit. Makita mo nga lang sa post, no, yung kanyang mga post sa social media, talagang nagngingit-ngit ka na dyan sa sama ng loob. Pero ito nga ay isang matinding hamon, sasabi naman ni Kristo, upang kayo'y maging tunay at ganap na mga anak ng Diyos, katulad ng Diyos, yung iibigin pa rin ang mga
gumagawa ng hindi maganda sa atin. Pero sabi ko, sa tingin ko, maintindihan naman ni Lord na hindi agad-agad. Hindi yung ngayon, tapos bukas okay na kami. Kasi as human as we are, I think alam ng Diyos na kailangan natin pagdaanan din yung proseso na mayroon tayong pain, no, mayroong anger, mayroon tayong yung emotion natin. Bahagi yan ng ibinigay ng Diyos sa atin. Pero yung sinasabi lang marahil ay pag dumating ang panahon na kailangan nating ibigay ang pagpapatawad, ibigay natin. Kaya ako binigay din yung background ng unang pagbasa kasi nang si Akab ay magsisi, ma-realize niya na mali siya, kagamat hindi na maibabalik ang buhay ni Nabat, nagsisi siya, nakita ng Panginoon ang kanyang kababaang loob at pinatawad ito. Pero yung consequences, naroroon pa rin. Hindi naman natin, ngayon sa mga nangyayari sa lipunan natin, meron tayong issue on EJK, meron tayong issue ng mga indigenous people, mga nakatira sa Sierra Madre, no, na inaagawan ng lupa, yung iba napapatay na dahil sa kanilang pagtatanggol sa lupa, yung mga pananim natin na pilit na gumagawa ng paraan, paano makukuha, at ngayon ay mga pabahay na. No? Yung mga palayan, pabahay na. Paano nila nakuha yon? Hindi natin alam kung nasa tamang proseso o kung ano pa man. Pero tandaan natin, nasa Diyos, walang makaliligtas sa kanyang paningin. Siya lang din ang pwede nating lapitan na magtanggol sa atin. Siya lang din ang ating pwedeng kapitan sa mga panahon na gusto na nating gumanti. Gusto na nating gawin sa kanila yung ginawa nilang pagpapahirap sa atin. So, ito naman, no? Kaya kailangan talaga natin ng iba yung dasal, humingi ng tulong at lakas sa Diyos para nang sa ganon, isang araw, no? Ulitin ko po, no? Hindi naman, no? Hindi tayo si Kristo na mismong doon sa krus ay nagpatawad. Hindi tayo si Kristo. Pero yung hamon ay binibigay sa atin na pag dumating yung oras at araw, nahihingi na ito sa iyo. Matapos na, sige, damahin mo muna yung sama ng loob, yung lungkot, damahin mo muna. Pero pag dumating yung araw na iyon, palayain mo na ang iyong sarili sa pamamagitan ng pagsunod sa sinasabi ni Kristong, ipanalangin ang mga umuusig at umaaway sa atin. Amen. Thank you.